Kapag dumaan ka sa problema, ito ba ay parusa o pagsubok? Ang bawat isa sa atin ay dumaraan sa pagsubok. Walang taong ligtas sa problema. May mga pagkakataong hindi natin maintindihan ang mga nangyayari sa ating buhay. Minsan ay nagtatanong tayo, Panginoon, bakit ito ang nangyayari? Bakit kailangan kong pagdaanan ito? Ngunit ang katotohanan ay hindi lahat ng pagsubok ay para parusahan tayo. Maraming pagsubok ang ibinibigay ng Diyos upang subukin kung gaano kalalim ang ating pananampalataya. Ganito na ang naranasan ni Abraham. Siya ay tinawag na ama ng pananampalataya. Hindi dahil hindi siya nagkakamali, kundi dahil natutunan niyang magtiwala sa Diyos kahit sa mahirap na sitwasyon. Sa Genesis 22, dumating ang pinakamabigat na pagsubok sa kanyang buhay. Sinabi ng Diyos, dalhin mo ang iyong anak, ang iyong nag-iisang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at ihain mo siya bilang handog. Sa unang tingin, parang napakahirap tanggapin ang utos na ito. Bakit hihingin ng Diyos ang mismong anak na matagal mong hinintay? Ang kwentong ito ni Abraham ay nagtuturo sa atin ng maraming bagay. Una, sinubok ng Diyos ang pananampalataya ng kanyang mga anak. Hindi sinabi ng Biblia na pinarurusahan ng Diyos si Abraham. Ang sinabi nito ay sinubok siya. May malaking pagkakaiba ang pagsubok at parusa ay bunga ng kasalanan. Ang pagsubok naman ay paraan ng Diyos upang palakasin ang ating pananampalataya. Hindi sinusubok ng Diyos ang isang tao dahil gusto niyang makita ang kanyang pagbagsak. Sinusubok niya tayo upang handa tayong mas malaking pagpapala. Bago ibigay ng Diyos ang mas malaking responsibilidad, tinitingnan muna niya kung tayo ay magiging tapat. Ganito rin sa ating buhay. Minsan, sinusubok ang ating pagtitiis. Minsan, sinusubok ang ating katapatan. Minsan, sinusubok ang ating pagmamahal sa Diyos. Kaya kapag dumarating ang pagsubok, huwag agad isipin na iniwan ka ng Diyos. Ikalawa, ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pagsunod. Napakaganda ng naging tugon ni Abraham. Siya ay nakipagtalo. Hindi nakipagtalo, hindi siya nagreklamo, hindi siya humingi ng paliwanag. Sinabi ng Biblia na kinaumagahan pa lamang ay bumangon na siya upang sundin ang utos ng Diyos. Napakadaling sumunod kapag pabor sa atin ang utos ng Diyos. Ngunit ang tunay na pagsunod ay nakikita kapag mahirap ang ipinagagawa niya. Marami ang nagsasabing mahal nila ang Diyos, ngunit ang tanong ay, handa ba tayong sumunod kahit may kapalit? Ang pagsunod ay hindi nakabatay sa ating pakiramdam. Ang pagsunod ay nakabatay sa ating pagtitiwala. Hindi lahat ng utos ng Diyos ay madaling gawin. Minsan, kailangan nating patawarin ang taong nakasakit sa atin. Minsan, kailangan nating bitawan ang mga bagay na alam nating hindi nakalooban ng Diyos. Minsan, kailangan nating maghintay kahit gusto nating kumilos. Ikatlo, ang pagtitiwala na ang Diyos ang nagbibigay ng ating pangangailangan. Habang paakyat sila sa bundok, nagtanong si Isaac, Ama, narito ang apoy at kahoy, ngunit nasaan ang handog? Napakasimple ng tanong, ngunit napakahirap nitong sagutin. Kung ikaw si Abraham, ano ang sasabihin mo? Ngunit sinabi lamang niya, ang Diyos ang nagbibigay niyo. Hindi niya alam kung paano kikilos ang Diyos. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa bundok.
Pero alam niya kung sino ang kanyang paniniwalaan. Napakahalaga ng aral na ito. Hindi natin kailangang malaman ang lahat ng detalye ng plano ng Diyos. Sapat nang kilalanin natin ang Diyos na gumagawa ng plano. May mga panahong hindi natin nakikita ang kasagutan, ngunit hindi ibig sabihin nito na wala nang ginagawa ang Diyos. Tahimik man ang Diyos, kumikilos pa rin siya. Ikapat, ay ang katotohanan ng may Isaac tayong lahat. Si Isaac ang pinakamahalagang tao sa buhay ni Abraham. Hindi lamang siya anak, siya ang pangako ng Diyos. Siya ang pag-asa ng kanilang pamilya. Ngunit dumating araw na sinabi ng Diyos, ibigay mo sa akin ang pinakamahalaga sa iyo. Hindi dahil gusto itong kunin ng Diyos, kundi dahil gusto niyang malaman kung sino ang tunay na una sa puso ni Abraham. Ganito rin tayo ngayon. Maaaring ang ating Isaac ay ang ating trabaho. Maaaring ito ay negosyo. Maaaring ito ay pera. Maaaring ito ay pangarap. Maaaring ito ay relasyon. Maaaring ito ay ating sariling kagustuhan. Hindi masama ang magkaroon ng mga bagay na ito. Ngunit nagiging problema kapag mas mahalaga na ang mga ito kaysa Diyos. Ang Diyos ay hindi dapat naging bahagi lamang ng ating buhay. Siya ang dapat maging sentro ng ating buhay. Ikahuli, ang kwento ni Isaac ay itinuturo tayo kay Hesukristo. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang tungkol kay Abraham at Isaac. Ito rin ay larawan ng gagawin ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Hesukristo. Si Isaac ay handang ialay, ngunit hindi siya namatay. May inihanda ang Diyos bilang kapalit. Pagkalipas ng maraming taon, ang Diyos Ama naman ang nagbigay ng kanyang bugtong na anak, si Jesus. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala nang kapalit. Si Jesus mismo ang naging handog para sa ating mga kasalanan. Kung paanong may nilaan ang Diyos para kay Isaac, ganon din naman ay naglaan siya ng tagapagligtas para sa ating lahat. Ito ang pinakamagandang patunay na ang pag-ibig ng Diyos. Bilang pagtatapos, kung mayroon kang Isaac na mahirap isuko, ilagay mo ito sa kamay ng Diyos. Kung mayroon kang problemang hindi mo kayang dalhin, ipagkatiwala mo ito sa Kanya. Sapagkat ang Diyos na nagsasabi kay Abraham na ako ang magbibigay, ay siya ring Diyos na magsasabing, hanggang ngayon, magtiwala ka sa akin, sapagkat hindi kita pababayaan. Muli, ako po si Sister Rowena Bermas sa programang 24/7 Wow, Words of Wisdom na nagsasabing ang oras ay gamitin para ang Diyos ay luwalhatiin.